Bakit umaalis ang mga tao, particularly mga Pilipino, sa Canada? Number 1 na rason. Sabi ng iba, isa daw ito sa mga dahilan kung bakit umaalis ng Canada ang ibang mga immigrants. Pero personally, wala pa akong kakilala na ito ang naging dahilan kung bakit umalis ng Canada. Ito ay ang depreciating healthcare system. Ito kasi ang mga top reasons why a lot of people are moving to Canada ay dahil libre nga ang healthcare. Well, actually, binabayaran din ito through the taxes. So kung yun ang dahilan kung bakit sila pumunta ng Canada at na-experience nila na hindi naman pala talaga kagandahan ang healthcare system, ay madidismaya sila at syempre, aalis sila. Kaya ako nagtanong-tanong sa mga kamag-anak at mga kaibigan natin kung may katotohanan nga ba ang balitang ito. Sabi nila, mabilis na daw ngayon kumpara nung nag-pandemic. So I would say na depende ito sa lugar, depende sa ospital, depende sa oras, at depende kung maraming may sakit that time or hindi. Number 2, hindi makakuha ng permanent residency. Isa ito sa mga common na dahilan kung bakit umaalis ng Canada ang mga tao dahil hindi sila makakuha or maaprubahan ng permanent residency. Wala pa naman akong kakilala na na-deny ang permanent residency. Pero ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan kung bakit hindi na-approve ang PR application. Ito ay ang insufficient funds, medical records, kung na-find out nila na mayroon kang condition na hindi naman pala allowed sa Canada, may criminal background ka, incorrect documentations, at pag hindi mo na-meet ang deadlines. Number 3, sobrang ginaw. Pag sinabi mong Canada, hindi biro ang ginaw dyan. Kung ang freezing point ng water ay 0 degrees Celsius, ito ay yung temperature na kung saan ang tubig ay nagiging yelo. Ang average temperature naman sa Canada pag winter ay minus 20 to minus 30 degrees Celsius. At hindi lang yan, sobrang tagal pa. Ang average time na malamig sa Canada ay 6 to 8 months. Naalala ko nung bagong dating ako ng Canada, excited ako sa snow. Unang experience ko sa snow, tinikman ko agad kung masarap. Wala palang lasa. Sabihan ko daw kasi yung mga nasa Pilipinas kung masarap daw ang snow. Kaya tinikman ko. Pero yung excitement ko na yon, unti-unting nawala habang tumatagal ako sa Canada. Bakit? Isipin ninyo, galing akong night shift. 7:30 AM uwian namin. 8:15, nasa bahay na ako. Pero nag-snow nung gabing yon. Ang taas, siguro mga nasa kalahating binti. So hindi ko maipasok yung sasakyan ko sa garahe dahil sa sayad. So ang ginawa ko, nagpala ako ng snow. From night shift, pagod na pagod at antok na antok. Tapos pagdating mo ng bahay ay magpapala ka ng snow. Alam nyo ba kung anong oras ako natapos magpala? Mag-11 na ng umaga. Kasi kailangan ding i-shovel yung walkway na tapat ng bahay. Kasi pag may nadulas doon at tapat ng bahay mo, liable ka. Kaya make sure na laging malinis ang driveway at ang walkway pag winter. So ayun na nga, after magpala ng snow, doon pa lang ako makakatulog. Tapos pagising, trabaho na ulit. Tapos shovel ulit ng snow. Yung iba, nag-hire na lang ng ibang tao para magpala ng snow sa bahay nila, lalong-lalo na pag busy sa work. Yung iba naman, ginagawa itong sideline. Tig $20 lang per house. At ito pa, hindi lang driveway at walkway ang kailangan ninyong palahin pag may snow. Pati windshield ng sasakyan mo. Kailangan mong i-script yan, kundi wala kang makikita pag magdadrive ka. Bukod sa pagpapala ng snow pag winter, kailangan mo din magsuot ng ilang layers ng mga damit, gloves or mittens, toque or sombrero, scarf at boots. Imaginein mo na lang ang itsura mo pag maliit ka, tapos patong-patong ang mga sinusuot mo sa katawan mo. Number 4, sobrang lungkot or homesick. Ito, meron akong mga ilang nababalitaan na umuwi ng Pilipinas dahil naho-homesick or nalulungkot. Usually, yung mga nakaka-experience nito ay yung mga tao na walang mga kakilala or kamag-anak sa Canada. Sobrang hirap mag-adjust sa ibang lugar, lalong-lalo na pag mag-isa ka lang. Malamig, gloomy, pag winter time, malulungkot ka talaga. Yung iba, kinakaya at nagtitiis hanggang sa makuha nila yung mga pamilya nila sa Canada. Yung iba naman, ay pinipili na lang nila na umuwi once ma-realize nila na hindi para sa kanila ang Canada. Number 5, mataas ang cost of living. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit nag-aalisan ang mga tao sa Canada. Hindi makaya ang taas ng bilihin at rent. Minsan, hindi na napagkakasya ang kanilang kinikita kasi bukod sa tax at groceries ay ang dami-dami pang mga bills na babayaran. Telepono, internet, insurance at kung ano-ano pa. Minsan, magugulat ka na lang,
wala na yung sahod mo. Yung iba nga, nagdadalawa or 3 trabaho para matustusan lang ang lahat ng gastusin nila. Pero yung iba, ginugusto na lang umalis o lumipat ng ibang bansa. Number 6, high and unrealistic expectations. Yung mga ibang Pilipino, akala nila pag sinabing Canada, ay maganda dyan, yayaman ka dyan, maganda buhay dyan, malamig, dollar ang kikitain mo. Pero hindi nila alam, dollar nga kikitain mo, pero dollar din ang gagastusin mo. So yung may mga ganong expectations, ang taas-taas, tapos pagdating sa Canada, natikman ang totoong buhay na kailangan mong paghirapan, pagtrabahuhan kung gusto mong umasenso, ay nadidismaya sila. Ay, akala ko madali lang. Ay, akala ko yayaman na ako dito. Yun, yayaman ka nga, pero kailangan mong pagtrabahuhan na maigi. Next, not finding the desired job. Ito may kakilala ko dito, doktor sa Pilipinas. Pagdating sa Canada, syempre, hindi siya nakahanap ng trabaho bilang doktor kasi hindi siya nag-aral sa Canada at walang Canadian experience. May dalawa siyang options para magamit niya yung profession niya. Number 1, mag-aaral ulit. Number 2, umuwi na lang sa Pilipinas. Ang ginawa niya, nag-stay siya sa Canada, nag-work siya sa computer shop as a customer service. Pwede naman siya umuwi ng Pilipinas para magamit niya yung profession niya, pero mas pinili niyang mag-stay sa Canada kasi may mga anak siya. At yung mga anak na lang daw niya ang magdodoktor. Yung isa naman, nurse. Siyempre, need mo munang ipasa ang licensure examination sa Canada para makapag-work as registered nurse. May limit lang yung pagtitake ng exam. I think 3 times lang. Tapos, hindi pa niya naipasa after the 3rd take. So, ang ginawa niya, umuwi na lang siya sa Pilipinas. Next, expensive medical treatment. Kung hindi ka pa citizen or resident sa Canada at wala ka pang health card, ikaw ang mag-shoulder ng mga medical expenses mo. Tignan natin ang sample medical cost sa PEI or Prince Edward Island. Pag outpatient visit at emergency ay $942. Pag inpatient naman, ang rate daily sa ward ay depende sa ospital, pero nagre-range siya from $1,300 to $6,800. Ganyan kamahal. Example din natin ang dental cost. Ang mahal magpa-dentist sa Canada. Mabuti na lang dati sa trabaho ko ay covered siya at na-extend pa siya sa family. So here are some average costs for common dental procedures. Pag large tooth filling or pasta, $325. Small tooth filling from $80 to $200. Pag root canal naman, $800. Adult dental exam, $133. Pag child dental exam naman, $67. At pagbunot or tooth extraction, $136 pataas. May mga nabalitaan din ako na sa halip na magpa-dentist sa Canada, ay umuuwi na lang sa Pilipinas para doon magpa-dentist. Minsan, mas makakamura pa sila kahit i-factor mo yung pamasahe. At least, nakauwi pa ng Pilipinas. At kung gusto mong malaman kung masarap ba mamuhay sa Canada, panoorin mo ang video na ito.